Good morning po. Okay lang po ba kayo mga kapatid? Basahin po natin ang salita ng Diyos ng salitan, 1 Corinthians chapter 1, verse number 4 to verse number 9. Mauna po ako at pagdating po ng verse number 9, sabay-sabay po tayong lahat. Andiyan na po kayo, say amen. 1 Corinthians chapter 1, verse number 4. And I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Verse number 6. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Verse 8. Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Altogether, verse 9. God is faithful, by whom ye are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na narito po kami upang mag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin na kausapin niyo po kami at ang banal na Espiritu po ang magpuno po sa amin, mag-fill po sa amin upang kami po ay ma-encourage, ma-rebuke, ma-exhort, Lord, at magamit po namin in our Christian life. Help us, Lord, to be faithful to you unto the end. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Kamusta po kayo mga kapatid? Kayo po ba ay mabuti? So, ang ating pong pastor ay nasa Masbate po ngayon. Pag-pray po natin siya sa kanya pong mga biyahe at pag-uwi po. This week, habang nagpe-prepare ako ng message, or habang nagpe-prepare ako ng mga gagawin para sa church schedule, usually ginagawa ko yun Monday. Para yung may schedule mag-Bible reading, mag-special number, o mag-preach. 1 week meron silang preparation. Pero may mga pagkakataon mga kapatid na bibisi tayo, tama po. Minsan, nagagawa ko na Friday night na, or much worse, Saturday. Huwag naman sana, pero nangyayari yon. Last time, Thursday, habang nagpe-prepare ako ng message, nagpe-prepare ako ng mga schedule natin for this Sunday. Kasi ganito yan isang page. So yung mga magsusong lead, mga magba-Bible reading, special number, sino magpipreach sa hapon, sino magpipreach sa umaga, anong activity. Nung tinignan ko yung schedule, sabi ko, ako pala magpipreach sa Sunday. Wala akong na-prepare. Sabi ko, Lord, this night kausapin mo ko para kung anong ipipreach ko. Habang nakikinig ako kay Pastor Joaquino, ang preaching niya is about in the book of Ecclesiastes. Do it with all thy might. Ano man daw ang gagawin natin, gawin natin ng buong puso, buong lakas natin, gawin natin yung best. Sabi niya pa, magkaiba yung ibigay mo yung best mo kaysa maging the best ka. Parang may difference daw yun. So, oo nga, no? And then, habang nagpipreach siya, nabanggit niya yung all out to Jesus. Sabi niya, dapat tayo, mga Kristiyano, maging all out tayo sa Panginoon. And then, na-bless po ako mga kapatid. Sabi ko, alam ko na ipipreach ko sa Sunday. Maging all out sa Panginoon. And then, last Friday, isa po sa mga gustong-gusto kong gawin kapag pagod tayo, kasi minsan napapagod tayo. May mga entertainment na ginagawa tayo. Common sa lahat sa atin yung panonood. Isa sa mga series na pinapanood ko, kung kilala nyo si Sheldon Cooper, di ba? Si Sheldon Cooper yung matalinong bata, special. Mataas ang kanyang IQ. Nasa episode, sa isang season, nasa 20 plus episode yun Nasa second episode na ako. Tapos, ang setup kasi noon, mga Texan sila, sa Amerika, no? Matagal na series na yun. Napunta lang sa Netflix. Kaya tuwang-tuwa ako nung nasa Netflix na siya.
Kasi paborito ko yun, pinapanood ko lang sa YouTube tsaka sa Facebook. Hindi sunod-sunod yung mga clip. Ang setup kasi ng Sheldon Cooper, Baptist family sila. Pero ang totoong Baptist o ang faithful lang doon, yung nanay. Yung nanay lang. Pero dumating yung time sa episode 3, season 2, yung pangalan ng nanay ay si Mary. Interesting siya. Bakit? Kasi ito yung challenge sa kanyang pananampalataya. Sa season 1, makikita mo yung faithfulness ni Mary. Talagang all out siya kay Jesus. Talagang yung husband niya, palagi niyang inaano magsimba, minsan tinatakasan ng husband niya. Si Sheldon, sobrang talino, atheist yun eh. Pero nagsisimba din kasi love niya yung nanay niya. Tapos silang pamilya, sisimba sila. So all out talaga si Mary, parang pinapakita din yung First Baptist Church. Tapos may maraming mga inject ng mga religious talk sa series na yon. So makikita mo si Mary, siya yung model ng isang babae kung ano dapat ang isang nanay. Tinetrain niya yung anak niya. Siya din yung pag nagsasalita sila ng bad words, siya yung nagsasaway, at kung ano-ano pa. And then may time din sa season 1 na inalok siya ni Pastor Jeff na maging church secretary. Pangarap niya yung mag-work sa church, so tinanggap niya. Pero pagdating ng season 2, episode 3, itong faithful mother na si Mary, ang pangalan niya, Mary Cooper, dumating sa time niya na na-challenge yung pananampalataya niya. Anong pangyayari yon? One morning, may tumawag sa kanila. Siyempre, wala pang text no? Telephone lang. Yung friend nila, mayroon silang family friend na yung anak namatay, 16 years old. Siyempre, imaginein mo, kayo, may mga kaibigan kayo, may anak namatayan ng baby. Na-feel nyo ba yung pakiramdam na yung friend mo namatayan ng anak? Kasi may isip mo, paano kaya kung anak ko yung namatay? So, sabi niya, everything is in God's plan, everything is alright. Ganyan. Nagpunta siya sa church, tinanong niya yung pastor niya, Pastor, pag ikaw na-challenge ba yung pananampalataya mo, anong ginagawa mo? Sabi ni Pastor Jeff, magiging strong ako. Mas ginaganahan na pa ako mag-Bible study. So, ang ginawa ni Mary Cooper, nag-Bible study siya, nag-open siya ng small group, tapos gumawa siya ng prayer garden. Galing, Sa backyard niya, gumawa siya ng isang prayer garden, tapos doon siya nagpe-pray. Pero, nung natapos siya ng prayer garden, nagpe-pray na siya sa prayer garden, sabi niya, Lord, i-comfort niyo po ang Holman's family. Bigla na siyang naiyak. Hindi niya kinaya, sinipa niya yung upuan. Tapos parang pinakita nung pagsipa niya sa upuan habang nagpe-pray siya na yung disbelief niya sa Panginoon. Parang nag-doubt siya, hindi siya nagtiwala. Then, nag-inom siya, niyaya niya yung nanay niya, sabi sa nanay niya, tara, punta tayo somewhere. Nag-inom siya, tapos umuwi siya ng lasing, pero ang nakakaalam lang yung asawa niya, saka yung nanay niya. So, matotal, kung nakita nyo, minaydi ko yun ginawa kong reels. So, matotal, parang minsan kasi bilang mga Kristiyano, akala natin yung pagiging faithful, pag dumating yung problema, hindi na tayo pwedeng masaktan. Hindi na tayo pwedeng ma-hurt. Hindi na tayo pwedeng magpakita ng emotions. Hindi tayo pwedeng umiyak. Minsan meron tayong maling kaisipan, ano ba ang ibig sabihin natin ng faithful sa Panginoon? Pag sinabi ba nating faithful, hindi tayo pwedeng masaktan, hindi tayo pwedeng umiyak, hindi tayo pwedeng manlumo, hindi tayo pwedeng magpakita ng ating emosyon. Ngayon pong umaga ay pag-uusapan po natin faithful to the end. Ano po ang ibig sabihin na tayo ay maging tapat sa Panginoon, maging all out to Jesus hanggang sa dulo ng ating kamatayan. Bakit nga ba? This is a question for everybody, my brother and sister in Christ. Why is it hard to be faithful to the Lord? Bakit ba mahirap na maging tapat tayo sa Panginoon? Nasa slides na yan sa kapatid. Bakit? Ano ba yung mga hindrances? So ito mga babanggitin ko, mga kapatid, ito po ay resulta
ng aking experience, ng aking observation, ng aking research, at ng aking survey. Siyempre, nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan ko, pastor, mga classmate. Marahil, kung bakit ang isang Kristiyano nahihirapan siyang mag-grow or magpatuloy sa Panginoon, kailangan muna natin consider siguro, baka hindi talaga siya saved. Baka hindi talaga siya Christian. Baka hindi talaga siya born again. Baka hindi talaga siya tunay na nanampalataya, nilagak ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya, hindi faithful. O kaya naman, isa din sa mga dahilan kung bakit tayo ay nahihirapan maging faithful ay yung mga persecutions, mga pang-aalipusta, mga pag-uusig sa atin. Marahil yung mga problema, trials in our life, trials and tribulation and testings, katulad ng nangyari kay Mary Cooper. Mga unexpected na hindi natin inasan sa buhay. Marahil yung trabaho natin ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagiging faithful sa Panginoon. Marahil yung pag-aaral sa mga estudyante, mas nauuna natin yung mga assignments natin kesa ang Panginoon. Marahil yung lack of spiritual nourishment and understanding. Yung mga basic things in life. Hindi tayo nakakapag-pray, hindi tayo nakakapagbasa ng Bible, hindi tayo nakakapag-church, hindi tayo nakakapagbigay, or marahil nahihirapan ka maging faithful sa Panginoon kasi offended ka sa giving. Pinaghirapan mo yung tinabaho mo, pero naturuan ka sa church na kailangan ka magbigay, na-offend ka. Or maybe, yung distraction and worldliness. Maraming distraction sa panahon natin ngayon. Mga kamunduhan. Marahil yung ating mga inaalagaang kasalanan or mga temptations ni Satan na gusto lang tayong i-destroy kung bakit tayo nahihirapan maging tapat sa Panginoon. Or marahil yung peer pressure, culture o yung norm. Dahil ito na ang sinasabi ng mundo, laos na yan, dapat mag-church tayo, ganito lang, kahit ano, kahit saan ka naman, kasama naman ng Diyos. Mga ganong pag-iisip, nape-pressure ka kasi merong invite sa ganyan, merong invite sa ganito, and then makakaranas ka ng pang-alipusta kung hindi ka sasama sa kanila. Or maybe the problem is you. Mahilig tayong mag-compare sa mga nakikita natin sa ating buhay, sa ating mga nakakasama. And then, madi-disappoint tayo sa sarili natin. Marahil, nahirapan tayong maging tapat sa Panginoon dahil kulang yung support from brothers and sisters. Hindi tayo nakakamusta, hindi tayo nabibisita sa bahay, kulang yung pagkakamusta sa mga kapatiran, or marahil meron tayong mga unresolved issues sa ating brother and sisters na dati nakasamaan kayo ng loob at hanggang ngayon, every time na dapat i-apply yung Word of God, nahihirapan ka kasi you're unforgiving and the both sides. Or meron tayong negative experience sa church community, na-hurt ka, hindi ka naunawaan, or kaya naman, discouraged ka kasi may kilala kang pastor, may kakilala kang preacher na nahulog sila sa kasalanan, or marahil din may problema ka sa pastor, sa preacher, sa leadership, kaya nahihirapan tayong lumago. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang mga bagay na humahadlang sa atin kung bakit tayo nahihirapan magpatuloy sa Panginoon o maging tapat sa Panginoon. Sa binasa po natin sa 1 Corinthians, ito po ay sulat ni Apostle Pablo noong AD 55 at nanggaling sa lugar ng Ephesus. At one of the purpose of writing of this letter para ma-deal yung kanilang carnality sa lugar ng Corinthians, yung mga sins na nakakapasok sa simbahan. Sinulat din ito ni Apostle Pablo, yung mga doctrinal issues na nagiging dahilan para ma-confuse sila. Sinulat ito ni Apostle Pablo para magkaroon sila ng pag-asa, itong mga mananampalataya sa Christian Church, na ang Panginoon sa Kristo ay magbabalik.
And one of the problem of the Corinthian believer in that time is the norm or the cultural or worldliness in that area. Mula noon hanggang ngayon, ganun pa rin naman. Yung sistema ng mundo, napaka-worldly nila. Sumasabay sila sa uso at pinapractice pa rin nila yung mga kasalanan nila na hindi dapat pinapractice na ngayon sila ay mananampalataya na. And the first chapter of the Corinthians encourage the Corinthian believer to be faithful unto the end. Look at verse number 8. Who shall continue unto the end, that ye may be blameless. Na kayo ay maging blameless, na kayo ay maging tapat, na kayo ay magpatuloy, kayo ay maging dalisay in that day of our Lord Jesus Christ. Nakita niyo yung word na waiting, verse 7, waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. In verse number 9, in the day of our Lord Jesus Christ. Verse number 8, that is verse number 8, and verse number 9, fellowship of His Son, Jesus Christ, unto our Lord. The book is calling us, tayong mga Kristiyano, silang mga Kristiyano noon, at tayong mga Kristiyano ngayon, na maging tapat tayo sa Panginoon hanggang dulo. The question is it possible to be faithful unto the end? Posible ba na tayo ay maging tapat hanggang sa kaduluduluhan? Una muna nating i-define, ano ba ang ibig sabihin natin na maging tapat? What is to be faithful hanggang dulo? Ano ba ang ibig sabihin nito? Now, meron akong nilagay from the general principles na makikita natin sa salita ng Diyos bago tayo magpunta sa ating verses, sa ating passage. Ito yung mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Pwede po nating basahin lahat. Number 1. Ready, read. In our Christian life, when God commands it, He gives us a chance to obey it. Sa buhay Kristiyano natin, pag may something si Lord na kinuman niya, binibigyan niya tayo ng chance or meron tayong kakayahan, masunod natin yung kanyang mga inuutos. Sa madaling salita, hindi niya tayo uutusan maging tapat sa kanya kung hindi naman natin kayang maging tapat sa kanya. And close and open parenthesis is, again, it's only by His grace. It means, kung inutos ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya, sa Kanyang biyaya, magiging tapat tayo sa Kanya until the end. Number 2, ready, read. We have many role models who have dedicated their lives to the Lord and remain faithful unto the end. You know, one of the problems sometimes, mga kapatid, yung iniisip natin na hindi naman posible. Pero kung titignan natin yung buhay ni Apostol Pablo, kung titignan natin yung buhay ng mga naunang mga Kristiyano, kung titignan natin yung mga buhay ng mga pastor na matatanda na namatay na, nawa sila ay naging tapat hanggang huli. Sa kanilang huling hininga, they praising God. Don't ever think, mga kapatid, na hindi posible ang maging faithful sa Diyos unto the end. Now, number 3, faithfulness. I want you to remember this. Faithfulness doesn't mean that you will never commit sin again. Pag sinabi natin faithfulness unto the end, hindi ibig sabihin, hindi ka dapat magkakasala hanggang mamatay ka. That is false or wrong teaching. As long as we are in this flesh body, as long as we live in this world, as long as Satan is reigning in the world, magkakasala at magkakasala tayo. But it doesn't stop there. If we do, we should be humble enough to ask forgiveness and cleansing to the Lord. Number 4, faithfulness doesn't mean that we should not feel hurt, discouraged, distressed, disappointed, sad, or show our emotion kapag dumadating yung mga trials natin in life. That's why this concept that if you will go to the church, kung pupunta ka sa simbahan, dapat wala kang daladalang problema, dapat wala kang iniisip, dapat okay ka. That's wrong. Kaya tayo pumupunta sa church because we believe sa sinabi ng Panginoon sa Kristo na yung ating mga daladalahin ay pwede nating mailagak sa Kanya.
Hindi natin kailangang maging hipokrito, hindi natin kailangan maging magsuot ng costume na okay tayo, lumapit tayo sa Panginoon ng kung ano tayo. You can come to the Lord as you are. If you are hurt, if you are tested by the problems, yes, there's a time to be sad. There's a time to laugh. There's a time to cry. So, hindi ibig sabihin na hindi ka na faithful kapag ikaw ay nagpapakita ng pagkalungkot. Last but not the least, when we say faithfulness, faithfulness means that regardless of circumstances in life, you will continue to trust God, trust His plan, and trust His ways. May I repeat that? Faithfulness means regardless of what's happening in our life right now, we will still continue to trust God, trust His plan, and trust His ways. You know what happened to Mary Cooper? She thinks, daw palabas lang naman yon, pero yun kasi yung reality. Na kapag ikaw ay nalungkot, na hindi dapat mo nararamdaman yun. No! If you are sad, you can come, you can go to Jesus Christ. He can understand you. And when you say faithfulness unto the end, Lord, yes, I admit that I don't understand the situation, but I will continue to trust you. When you say trusting God, it doesn't mean na kailangan na iintindihan mo para magtiwala ka muna. Kailangan na iintindihan mo muna para magtiwala ka. No. Even though you understand it or you don't understand it, you trust God, trust His plan, and trust His ways. Now, mga kapatid, sa mga nasabing yan, it prepares that principle from the whole Bible. It prepares our heart to our passage. Unang, hindi tayo magtatagal. Unang bagay na makikita natin, faithful to the end. In verse number 4, God's grace empowers our faithfulness to the end. Paano ba tayo magiging tapat hanggang dulo? Paano ba tayo sasabihin natin kahit tayo ay nasa higaan na, praise the Lord, kahit sa huling buhay, huling minuto ng ating buhay, we will still say, Lord, if you will still give me 100 years of life, I will still praise you. Mga kapatid, in verse number 4, tell us, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, my brother and sister in Christ. By God's grace, makakapagpatuloy po tayong maging tapat sa Panginoon. When we say the grace of God, when we say grace, it is unmerited favor. It is something that we receive that we do not deserve. Tayo po ay naligtas sa biyaya. Amen? Wala pong makakapagsabi sa atin, because I'm good, because I have perfect attendance, because I'm like this, because I have this credential, I will go to heaven. It's not by what you do or who you are, but because of who Jesus Christ is and what He has done. We are saved by God's grace and we will continue in His grace. It is impossible to be faithful unto the end without the grace of God in our life. Last Friday, if you are ministering to people, may mga pagkakataon that they will message you or they will cry, diba, magsasabi sa iyo ng problema. At babalik tayo dun sa paano ba ako makakapagpatuloy sa mga problema na nararanasan ko sa buhay? You know what, mga kapatid? Yung katotohanan na nagising ka ng umaga, tumayo ka sa higaan mo, nagtimpla ka ng kape, binuksan mo yung computer mo, or nag-prepare ka papunta ng trabaho, nag-prepare ka papuntang school, nag-prepare ka papunta kung saan mo dapat puntahan, nakakain ka, nakatulog ka, mababangga ka na sana pero hindi ka nabangga, at ipipikit mo yung mata mo,
That is the grace of God in your life. That is continuing in this life. It is impossible to be faithful unto the end kung wala ang biyaya ng Panginoon in our life. Notice the verse says that which is given by Jesus Christ. My friend, kung ikaw ay hindi paligtas, kung ikaw ay unsaved, kailangan mo si Jesus Christ. At sa atin naman ng mga nandito, need to have this self-talk, self-realization. Bakit ayaw mong maging faithful sa Diyos? Now, when we say faithful, it doesn't mean na going to church every Sunday. That is only a part of being faithful as a Christian. You know, we call this as public worship, but you should have public worship during Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, not just Sunday. My friend, baka dahil kaya ayaw mo maging faithful kasi baka hindi mo pakilala, baka wala ka pang relationship kay Jesus Christ. Yes, the feeling or the fact that you're striving na paglingkuran si Lord, that's one of the evidence na ikaw ay ligtas. Yung deep inside of you, na kahit meron tayong Sunday-citis, alam mo yung Sunday-citis? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, excited ka sa trabaho, talagang pinipilit mo yung sarili mo, pumunta sa work, pumunta sa school, pero pagdating ng Sunday, meron ka ng Sunday-citis. Masakit ang ulo mo. Tapos sasabihin, kasi si Lord, ginawa niya yung Sunday pagkatapos ng Saturday. Di ba Saturday, pupunuin ka lahat ng entertainment sa labas, 20% discount sa gantong samipsulan, 12 o'clock ka na matutulog. Kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, the gospel is, you are a sinner, hell-deserving, worthy of hell. But Christ loved you so much, God gave His only begotten Son, siya ay namatay, inilibing, at nabuhay ng ikatlong araw upang iligtas ka. Ang kailangan natin gawin upang tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya, ay ilagak natin ang kanyang ating pananampalataya. Hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoong Jesucristo. Paano tayo maging faithful to the end, mga kapatid? There's a grace of God that empowers us in our life to be faithful unto the end. But in verse number 5 to verse number 6, not only that, knowing God sustains our faithfulness to the end. That in everything, ye are enriched by Him. In all utterance, in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Christ is the very reason why we are now able to learn a lot of many things, especially in His Word. Ang Panginoong Jesucristo ang dalan. Pag binasa mo yung New Testament, lalo sa Book of Luke, nung naglalakad si Jesus Christ kasama yung dalawang disipulo, na sabi na hindi nila nakilala na si Jesus Christ yun, sabi mo, ikaw lang ba ang hindi alam ng chismis? Na meron taong Jesus na taga Nazaret, na siya ay namatay at inilibing. Pinapako siya ng mga Hudyo. Pero nung binuksan ng Diyos ang kanilang mga mata, ang sabi niya sa dalawa, yung Pentateuch, yung Law of Moses, yung Psalms, at yung mga sinasabi ng propeta, all of those things na nasulat sa Old Testament, it is all concerning me. That's why if we don't have again relationship in Christ, there is no knowing or having a relationship to the Father. You cannot say to God the Father as Father. The very foundation of our faith is Christ, who He is and what He has done. No Christ, no knowledge. But no Jesus, no knowledge. If we know the Lord, it will sustain us. Tayo ay maging manampalataya, maging tapat sa Kanya. Kaya tayo, pag hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin siya hinahanap sa ating buhay, madali talaga tayong masway kapag dumating ang mga testing, trials, temptations in our life. Kasi hindi natin siya kilala.
Hindi mo alam na kahit pala 3 o'clock na madaling araw, pwede mo siyang tawagin. Akala mo merong office hours si Lord. This is the good news. Walang office hours si Lord. Amen? Every moment, anytime, kahit nasaan ibang place ka pa, pwede mong tawagan si Lord. That's why, kung noon, na-offend ka sa isang teaching sa church, kasi that's the time na hindi mo pakilala siguro masyado si Lord. For example, yung nabanggit natin kanina, before, hindi naman natin pwedeng sabihin na dapat kung totoong ligtas yan, hindi yan ma-offend sa giving. Wala sa Bible yon. Kahit yung mga matatagal na Kristiyano, struggle pa rin yan sa kanilang giving. But this is the good news, mga kapatid. Kapag kinilala natin ang Panginoon, hindi mahirap magbigay. Pag nakilala natin ang Panginoon, hindi lang tayo magbibigay sa sobra natin. Magbibigay tayo sa pinaghirapan natin. Hindi ba yun amazing? That God is the creator of everything and yet you have a chance. You have a chance to give something to the Lord. Kung bakit tayo na-offend? Kasi medyo mababaw pa. But pag lumalalim ka sa Panginoon, maiintindihan mo kung bakit ganyan, kung bakit ganito, kung bakit dapat hindi tayo tumitingin sa tao. Kung bakit sinabi ng Panginoon na titingin lang tayo kay Jesus Christ. Kapag tayo ay mga malnourished, kung bakit tayo malnourished in our Christian life, because we're just eating once a week. Ang ating mga kaluluwa ay malnourished. Ang ating mga katawan ay hindi. Kumakain tayo ng umaga, tanghali, gabi, merienda. Pero ang ating kaluluwa na ang pagkain ay ang banal na salita ng Diyos, kailan lang tayo kumakain? Tuwing linggo lang. Do you think lalago tayo? Do you think magiging healthy ang ating Christian life? Jesus Christ said, "Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself." Hindi ka nangalalago, hindi ka magkakabunga. Kung hindi ka kumakain ng salita ng Diyos, kung hindi mo kikilalanin ng ating Panginoon na nagligtas sa iyo, hindi ka nalalago at huwag mong expect na magbubunga ka. You know why we are fruitless? Because we're not growing, because we're not knowing the Lord. You know, when temptation, trials, testing in life comes in our life, kung bakit tayo nasasway? Because we're not striving to know the Lord in our life. In verse number 7, point number 3, pangatlong bagay na makikita natin. The Spirit's gift, or pasensya na po, napipiyok ako palagi. Yung kaloob ng banal na Espiritu, in verse number 7, reinforce us. Reinforce our faithfulness to the end. Look at verse number 7. So that you come behind in no gift. Ang lalim naman yan, Brother Jomar. Ano bang ibig sabihin yan? So that ikaw, come behind in no gift. Ano ibig sabihin ng come behind in no gift? Yang come behind, that is 2 words in English, but is only 1 word in Greek. Hustereo, it means just as come short or not lacking. It means we have divine resources for all the needs. Parang sinasabi niya, ano pat kayo'y hindi nagkulang sa anumang mga kaloob. Mga kapatid, sa madaling salita, makinig tayong maigi. Hindi kasalanan ng Diyos kung hindi tayo magiging tapat sa Kanya. Ulitin ko po. Kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos until the end of our life, hindi niya kasalanan. Bakit? Sa nabi po ng verse 7, so that we come behind in no gift. Ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob? Kompleto. We have all of those divine resources, empowerment, reinforcement to live a life of faithfulness until the end of our life. We have the gift of the Spirit. Galatians 5 verse 22 and 23 says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. We have our pastor who always pray for us.
We have the Word of God. Imaginin mo, wala tayong salita ng Diyos. We have our brethren. Kaya napaka-importante mga kapatid ng bawat isa sa atin. Kaya po, kung ikaw pa din, yung kapatiran natin, na ayaw mong makipagkamay or bumate, hindi po yan makakatulong sa'yo. Hanggat maaari, kamayan po natin lahat. Huwag tayong Christian yung pagtas ng simba, alis. Hindi po tayo dapat ganun dito. Magkamayan tayo, amen? O, magkakamayan ba tayo mamaya? Tsaka ito pa, usapang tropa lang. Pag may guest speaker tayo, dapat kinakamayan nyo. Kasi maraming dahilan, ma-encourage mo siya. Pangalawa, wini-welcome mo siya sa church. Pangatlo, way of pagpapasalamat mo. 'Di ba? Kamayan natin, mga kapatid. Napakaganda nun. Yung pastor nag-preach, tapos biglang, pambira, kakaiba dito sa church na to. Lahat ng member, kinamayan talaga ako. 'Di ba sa nung Katoliko pa tayo, sorry kung pagkatapos ng simbahan, nung ginagawa, yung mga tao, pinag-aagawan si Father para magmano. Dapat ganun din tayo. Hindi naman tayo magmano kay pastor o sa guest speaker. Pwede siguro yung mga bata. Shake hands. Alam niyo po, nakaka-encourage kapag after mo mag-preach, alam niyo ba madali lang gumawa ng preaching? Ang paggawa ng preaching, hindi 3 oras. Ang paggawa ng preaching, ang pondo mo, nag-aral ka sa Bible school. Pondo yun. Kaya yung mga preacher, nahihirapan silang magawa ng preaching kasi nga, wala silang training. So, kaya nga ganito usapan tropa ulit. Halimbawa kayo, may birthday kayo sa bahay. Tapos meron kayong mga papasolwiningan, di ba? Or event, tapos pinapunta nyo si pastor. Huwag kayong mag-settle sa pinakain nyo lang. Bakit? Naggas yun. Nag-effort siya. May lakad yun. Kung bagay, may lakad siya pero tinanggihan niya kasi ikaw yung nauna. Kailangan, bigyan mo kahit papano ng love gift. Amen? Bakit? Hindi lang professional fee yun. Pinag-aralan na yun. Kaya nga totoo yung post na magpapakasal sa pastor, tapos ang love gift, 1,000 lang. Pinag-aralan na yun. Hindi tayo for pera. Pero kung tayo, ang tawag doon, yung pakikisama, mga kapatid. Though that's the work of the pastor. Ibig sabihin, don't get me wrong, baka naman, wala tayong pang love gift, huwag natin imbitahan si pastor. Hindi yun yung ibig sabihin ko. Pero kung meron ka, blessed ka, at nakapagpahanda ka nga ng pansit, di ba? Nakapaghanda ka nga ng kung ano-ano, kahit papano, the way of your, give, di ba? Pagpapasalamat. Ang sabi ng teacher ko, kayo, pag someday magkakasal kayo, tapos pagtatanungin kayo kung libre ba o hindi, sabihin nyo, anong libre? Pinag-aralan ko yan ng 4 na taon sa seminary. Tapos nag-master pa yung pastor or kung ano-ano pa. Again, hindi tayo pera-pera. Pero usapang tropa yon. Amen? Usapang preacher na. Kasi Kuya Rap, naka-outline lang ako ngayon Sabi ko, subukan ko mag-preach ng naka-outline. Titingnan ko yung oras ko ay kaya. Anong oras na ba? Pambira. Hanggang 3.2, meron akong 12 minutes. Kung disappointed tayo sa sarili natin, o meron tayong, napipeer pressure tayo, tandaan natin, papalakasin tayo ng banal na espiritu. Pag ikaw tinempt ka ng kaibigan mo na subukan mo to, subukan mo magganyan, subukan mo maganto, you ask the Holy Spirit to fill you para tanggihan yung mga ganung bagay. Again, to be faithful unto the end, going to the church every Sunday is a part of it. But, who are you from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Sino ka? To be faithful in the Lord,
Kapag ikaw niyaya ka sa masamang gawain, pag tinanggihan mo, that is part. Not just going to church. Amen? Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Pang-apat po, sa verse number 8. God's strength fortifies our faithfulness to the end. It says here, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of the Lord Jesus Christ. It says in verse number 8, who shall also confirm, or who will give you strength, siyang nagpapatibay sa inyo. It is a lie if we believe that Christian life should not have testing, trials, or persecution, or problems in our life. The choir says earlier, there's no truth in saying that we've seen our better days. These are the days to be courageous, bold, and full of faith. Sa Apostle Pablo, sinabi niya sa 2 Corinthians 11, verse number 22 to 28. Verse 24, I read, of the Jews 5 times I received 40 stripes save one. Thrice I was beaten with rods. Pinagpapalo ako ng 3 beses. I stoned. Pinagbabato. Thrice I suffered shipwreck. Nasira yung kanilang bangka o barko. Night and day I have been in a deep, in the journeys, open in perils of waters, perils of robbers, perils by my own countrymen, perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among the false brethren, in weariness and faithfulness, in washing open, in hunger and thirst, in passing open, in cold and nakedness. Imagine, Apostle Paul who's very faithful to the Lord, experience all of those things. Kaya mga kapatid, expect persecutions in your life. Sa mga namumuhay, and they that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. But in the same book, mga kapatid, in 2 Corinthians, chapter 4, verse number 8 to verse number 10. Napakaganda nito. Verse number 8, it says there, we are troubled on every side. Andiyan yan yung verse yan. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always being about in the body of the dying of our Lord. That's why, I don't know what we're experiencing right now. Maybe ikaw ay nagigisa sa trabaho nyo, bugbog ka ng term paper sa school nyo, or wala kayong pambili ng bigas. Dati nakakabili pa ako ng 5 kilo eh. Na-experience. Ako lang ba nakaka-experience? Ang bigat sa bulsa ng 60 pesos na 1 kilo, no? Dati kasi alam ko 45 lang, 45, 50. Ngayon 60 na. Hindi pa masarap. Kasalanan ko yun kasi hindi ako pumunta sa junction eh. Yung 60 sa junction, sobrang sarap na nun. Yung 60 dyan sa, hindi naman sa naninira, pero ganun talaga yung reality. Yung 60 dyan sa kapitbahay natin, syempre may tubo na yan eh. Wala ka man pambili ng bigas, pati yung tuyo, ginawa mo na, pwede ng tinola, sinigang, lahat na ng luto eh, nagawa mo na. Oo, di ba? Dito sinisigang yung tuyo. Pero masarap pa, masarap. Binigyan nga ako nila Brother Arthur eh. Ano mang pagsubok, mga kapatid, palagi nating tatandaan, laging merong strength ang Panginoon na ibibigay sa atin. God will renew us every day. Again, the very fact that you're still here, God is strengthening you. Last but not the least, in verse number 9. God's unwavering faithfulness secures our faithfulness to the end. Ano yung ibig sabihin nito? Verse 9, God is faithful by whom you are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. When we say God is faithful, it means He will never ever change. Hindi po siya magbabago. When He said that He will never ever leave us, hanggang ngayon po, ginagawa niya yun. Ang faithfulness ng Panginoon na hindi nakadepende sa ating faithfulness, but nakadepende kung sino siya sa kanyang nature. The idea that the steadfast and unwavering faithfulness of God is a foundation and source of our own faithfulness and commitment in our relationship with Him. Sa madaling salita, kung hindi faithful ang Diyos sa atin, wala tayong kapasidad o kakayahang maging faithful sa Kanya.
Pero dahil faithful si Lord, amen? Yun yung anchor mo. Yun yung foundation mo. Lord, grabe ka, napaka-faithful mo sa akin. Imaginein mo, napakasama akong tao. Imaginein mo, sa lahat ng kalokohang ginawa ko, pinakita mo pa rin yung pagmamahal mo sa akin. Faithful ka. Kahit hindi ako faithful sa'yo. Knowing those truths, Lord, I'll strive to be true to you. Because of that, don't try to compare yourselves to the others. Kapag may kapatid tayo na pinagpapala, praise the Lord. May bagong sasakyan, praise the Lord. Bagong motor, praise the Lord. Yumaman, praise the Lord. Hindi yung response na, bira, mas faithful ako dyan, bakit siya may bagong kotse? Hindi pa dapat ganon. Kung disappointed ka sa sarili mo, disappointed ka nga sa sarili mo, pero ang Diyos tapat pa rin sa'yo eh. It encourages us na maging tapat sa Panginoon. Tanungin natin yung sarili natin, mga kapatid. Naniniwala ka ba na maaari kang maging tapat hanggang dulo sa kabila ng mga bagay-bagay, ng mga kung anumang mahadlang na nabanggit natin kanina? Ano yung mga step na gagawin mo para mapagtagumpayan o tanggalin yung mga bagay na nagiging dahilan para tayo ay maging tapat sa Panginoon? Kausapin natin yung sarili natin. Nais mo bang humarap sa Panginoon na sabihan kang, wala kang ginawa para sa akin, hindi ka naging tapat? Umupo ka lang dyan, tapos umalis ka na. Or, nais mo marinig yung sasabihin ng Diyos na, anak, ang ganda ng ginawa mo, naging tapat ka sa akin hanggang dulo. Halika dito. Now, ano ba specifically yung pagiging tapat sa Panginoon? I believe those basic things in Christian life, kung ikaw ay saved man, your prayer. You still have your quiet time? Meron ka bang prayer garden? Meron ka bang war room? Meron ka bang stair place? Kung saan wala yung boses ng asawa mo? Wala naman dito eh. Wala yung boses ng mundo. Mag-isa ka lang, kausap ang Panginoon. Kamusta yung prayer list mo? Meron ba tayong prayer list? Kita ko, pag biniligan ko yung old prayer list ko, sabi ko, ang bait ng Panginoon, ano? Dati, struggle ako dito. Dati, hindi, parang imposibleng ibigay ng Panginoon. Pero ngayon, ito yung expectation mo na ibibigay ni Lord, ganito pa yung hinigit niya. Kamusta yung prayer walk natin? And all of those things that we're doing in our Christian life, ang walang sobra prayer. Merong sobrang preaching. Pag umabot ako ng 12:30 for us, sobra yon, di ba? Kasi gutom na tayo eh. Merong sobrang fellowship. Ayaw mo maghugas doon sa likod, kaya fellowship ka ng fellowship doon. Wala akong pinapatamaan. Di ba? Sobra yun. Merong sobrang Bible reading. Bakit? Hindi mo na nagawa yung mga dapat mong gawin. Merong sobrang conference, sobrang mission conference, pero ang prayer hindi sumusobra. Alam niyo, kasi sabi ng Bible, sabihin natin lahat, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Don't stop praying. Habang naglalakad, habang nagmumotor, habang nagdadrive, manalangin ka. Pag nabisit ka sa boss mo, sorry for the word, mag-pray ka. Pag inaway ka ng asawa mo, mag-pray ka. Hindi mo naman kailangan pumikit palagi. But you talk to the Lord from your heart, from your mind. How about our Bible reading? Tayo ba ay nagbabasa? Tayo ba ay nagme-meditate? Tayo ba ay may bagong memory verse? Tayo ba ay tinuturo natin yung mga natutunan natin sa church? Sa mga katrabaho natin? Tayo ba ay nag-strive pag-aralan ng salita ng Diyos? Tandaan po natin,
Ang pagiging malalim sa salita ng Diyos ay hindi para lang sa pastor at sa mga ngaral. Para sa ating lahat. Eh paano pag nagtanong sa inyo yung kapitbahay nyo, classmate nyo, katrabaho nyo? Di ba may nagbabiral ngayon? Sasabihin sa'yo, oh, brother ganito, di ba may nagbabiral sa internet? Ka-church nyo ba yun? Yung, etong taong to, ang sabi, lilipat na daw sa ng church. Di ba alam nyo yun? Viral yun, di ba? Eh paano pag tinanong ka ng ganun? Sabi, saan church yun? Ganun ba din ba kayo? Hindi natin masasagot. How is your church? How is your church life? May ano yan eh, may sa slides, may mga picture. Kasi papakita yung picture natin lahat. Ang saya kasi tingnan nun, Sister Jen. Oo. Andun na ako sa point na yun, may mga picture. Nakita nyo na ba ito mga kapatid? Yung picture natin nasa church. Wala ba dyan? Ha? Sa slides ko? Yung may slides kasi ako na ginawa ko na talaga. Kaya pala walang ano. Ano yan yung church nung camp natin, yung dyan sa labas? How is your church life? Mga kapatid, hindi ka lalago mag-isa. Kailangan mo kami. Amen? Kailangan natin magkapit-kapit. Kailangan natin magtulungan para lumago tayo. Yung impact na makikita ng community natin. 'Di ba? Alam niyo si Sister Danica, si Sister Danica, wala dito eh. Sabi niya nung unsaved pa siya, nung nakikita niya yung post ng isang kapatid natin na hindi na wala siya ngayon dito. Sabi niya, gusto ko rin magkaroon ng ganitong surroundings. Na marang church, na meron kang pamilya bukod sa pamilya mo. Ngayon, mag-usap ulit tayo. May pagkakataon talaga na hindi ka talaga makakapagsimba. Amen? Halimbawa, magbo-board exam ka. Halimbawa, emergency. Health reason. Halimbawa, sobrang kailangan talaga. Lumuhod na sa'yo yung boss mo. Mga ganon. Kumbaga, parang yung company nyo babagsak na kung hindi ka papasok. Parang ganon. Kung hindi ka makakapagsimba ng umaga, gusto ko pong ipaalam sa atin, may simba po tayo ng hapon. Ano pong oras niyan? 1 o'clock po. 1 o'clock ng hapon hanggang 3 o'clock. May simba po tayo. Eh, hindi ka nakapagsimba talaga kahit hapon. Gusto ko mo ipaalam po sa ating lahat na meron po tayong simba din kapag Thursday. Hindi ka nakapagsimba ng umaga, hindi ka rin nakapagsimba ng hapon. Mag-strive kang makapagsimba ng prayer meeting. 6 o'clock po yan hanggang 7:30 or hanggang 8 o'clock. Eh, hindi ka rin nakapagsimba pa ng Thursday prayer meeting. Tuwing Monday po, nagpupunta dito si pastor. Nagtuturo po siya. Punta ka lang dito. Pero para lang sa mga lalaki. Nagtuturo po siya ng discipleship sa mga lalaki. Eh, hindi ka pa rin nakapunta. Tapos na ba? Tapos na ba? Hindi ka nakakain ng preaching? Dapat sa isang linggo, dapat meron kang at least isang preaching na mapapakinggan. Mga kapatid, gusto ko pang ipaalam, merong preaching sa cellphone. Amen? Ang ganda, no? Well, Brother Job, hindi ako nakapagsimba eh. Saan ba yung preaching record? Ay, wala eh. Nakurap eh. Pwede mo ba akong bigyan ng isang preaching dyan? O bibigyan kita ng link. Ito kapatid, para matamaan ka, bagay sa iyan. Joke lang yun ha. Bibigyan kita ng, baka kasi na naman, ikaw ang kukuha ng preaching, galing pala sa ibang grupo yon. Satanista pala na preacher. Mag-strive po tayong maging tapat sa church life natin, corporately. How about our soul winning, our giving? Wala tayong kawala, mga kapatid. Mag-soul winning tayo, yung pagbibigay natin sa Panginoon, hindi natin ma-outgive si Lord. Ngayon, Brother Jomar, nag-strive akong gawin yan. Pero huwag kang mag-settle, nauupo ka lang, tapos wala kang gagawin para sa church. Alisin natin yung pag-iisip natin na kung ano yung makukuha mo sa church, may mauutangan kang kapatiran, may mabebentahan ka ng St. Peter. Alisin natin, kasama yun. Pero wag lang ganun. Hindi yung kung ano yung makukuha mo para sa'yo, ano yung maidaambag mo, ano yung maitutulong mo. Ano ba mga ministry natin dyan?
Kita niyo yung choir. Pag yung choir nakaganon lang, ibig sabihin, konti lang kami. Pero pag ang choir hanggang sa platform, madami nag-choir nun. So, lagi po kayong welcome. Huwag nating isipin, yung choir kasi para lang yun sa mga magagaling kumanta. Hindi po sila magaling kumanta. Kailangan lang ng practice. Open po. Para lang sa mga young people. Hindi po para sa mga young people. Hindi lang ang pag-awit. Children ministry, ipagamit nyo yung bahay nyo, kung meron kayong bakuran, magturo ng bata. Kung hindi nyo kaya magturo ng bata, mag-invite kayo ng mga worker. Youth ministry, women's and men's ministry. Diba, nakakatuwa nga yung mga babae na organize yung kanilang dapat nilang gawin. Ganon din sa men. Outreach ministry, hospitality ministry, media ministry. Eto, pinakaayaw ng lahat. Yung kitchen ministry. Hindi naman kasi ako marunong magluto, Brother Jomar. Ang kitchen ministry po, hindi lang sa pagluluto. Marunong ka kumain, amen? Ibig sabihin, marunong ka kumain, marunong ka din maghugas. Ay, hindi yung paghugas, paubayan na natin yan sa mga bago. Para tignan natin kung magiging tapat talaga sila hanggang dulo. Di po. Patagalin mo muna mga isang week. Ay, mga bisita natin. Hindi po ganun. Ano? Baka naman ibig sabihin, kung gusto lang naman. Di sir, mahirap naman yung bigla mong babasagin lahat ng plato sa likod. Yung gusto din. Hindi ka marunong magluto, marunong ka maghugas. Ayaw mo maghugas, ayaw mong nababasag damit mo. Marunong ka magwalis. Kailangan nila ng tagawalis doon. Di ba, Sister Alice? Di ba, Sister Viola? Yung tagaligpit ng mga kalat. Ibig sabihin, meron ka talagang pwedeng gawin sa church. Bulletin board. O kaya naman, sasabihin mo, Brother Jomar, pag merong gagawin dito, tawagin nyo lang ako. Alam nyo ba? Nakakamiss yung mga time na itong church building natin, memorable po talaga to sa akin. Kasama yan, sila Kuya Juni, mga young people. Ayan, pinakaayaw ko yung nandun sa taas kasi pag ganun yung bubong eh. Pero hindi mahadlagan ng ganung bubong yung pag-iibigan namin Teacher Isa, nagliligawan pa, nagte-text pa din. Nakaganon ka sa tali oh. Saan ka na? Yan. Kung may mga gagawin, punta sa church. Eto, sa August 28, may general cleaning. Pupunta kayo, amen? Maglulumot tayo, maglilinis tayo. Kung hindi ka nakapunta, meron nga sobrang pera. Bigay mo pang merienda, di ba, Brother Harvey? Para gaganahan, para mas maraming kain kaysa sa linis. Saan ka willing? Tingnan natin pag pumunta ka sa church, napaaga ka sa church, halimbawa. Ako sinasabi ko kay brother, sabi ko, ako gusto ko talagang maglinis ng simbahan. Kasi sa sobrang daming ginagawa, hindi ko masingit. Pero pa time to time, sumusundot-sundot ako. Pero napaaga ka sa simbahan, nakita mo, halimbawa, may something doon na mabaho. Tapos, dapat, ang response natin, hindi ganito. Bira, hindi nilinis Kaka-discourage. Hindi po dapat ganun. Ang response natin, kukuha ka ng walis, kukuha ka ng dustpan, ikaw na yung mismong magwalis. Amen? Wag tayo yung purong ang kalat. Oo, makalat talaga. Kung nakikita mo yun, baka sinasabi ni Lord, linisin mo. Sabi, Lord, bigyan mo ako ng sign kung ano yung gagawin ko. Tapos umilaw yung sa hugasan, Gusto mo yung Facebook. Sa hugasan, ano ba ang mga talent natin? Yung dun sa may slide ko, Sister Jen, gusto kong ipakita si John Stephen Okwari. Noong 1960, magtatapos na po tayo. Noong 1968, ang Olympics ay ginanap sa Mexico. Ngayon, yung bansang Tanzania, kailangan nilang mag-represent. Ang bansang Tanzania that time ay napakahirap na bansa. Yung kanilang athlete na i-represent sa Mexico ay hindi makabili ng ticket. So, anong ginawa nila? Nag-fundraising sila para magkaroon sila ng ticket. Magkaroon ng ticket si John Stephen Okwari papuntang Mexico at pabalik. So, nung nakuha na nila yung pabili ng ticket, okay,
meron na silang ere-represent. So, nagsimula na yung Olympic. Ayan si John Stephen ako. Ayan yung itsura niya nang tumanda na siya. Pero bata pa siya nung sumali siya sa Olympic, 1968. Ang nangyari, nung nagsimula na yung race, yung kanilang pinagtakbuhan, matarik tapos mainit pa. Mainit sa Mexico eh. Matarik, mainit. Bigla siyang natumba. Sa pagtumba niya, nagkaroon siya ng injury sa tuhod. Yan. Tapos inex mo na kapatid. Tapos i-play mo. Yan, para makita nila. Ngayon, nagpe-play ba? Ngayon, totoong nangyari ito Karamihan pag ganyan, sinasakay na, nagwi-withdraw na, talo na, ayoko na. Hindi na magpapatuloy. So yung mga authorities, yung mga staff, pinapatigil na siya. Pero, etong si John Aquari, hindi siya ganon. Nagpatuloy pa rin siya. Takbo pa rin siya. Kahit 20 kilometers, ang 20 kilometers, sinerch ko yan. Mula dito hanggang Binangonan Bayan, 18 kilometers, if I'm not mistaken. So medyo ganun pa. Layo pa, no? Tapos meron kang injury. Pero takbo pa rin siya. Takbo pa rin siya. After 1 hour, 1 hour na, nandun na, may nanalo na, na-awardan na yung first place, gold, silver, and bronze. After 1 hour, si John Aquari, papasok na siya ng stadium. Tapos wala na yung mga tao, onti na lang. Nung papasok na siya, nagpapalakpakan, kinikiri siya. Andiyan na yung pinaka-last contestant. Nagpasokan yung mga tao, kiniri siya, hanggang natapos niya yung race kahit meron siyang injury. When asked why he didn't quit the race, ito po ang sabi ni John Aquari. Next slide. Ang sabi niya po, ayan, pag ganyan-ganyan siya tumakbo, di ba? Ayan, actual video yan. Next slide. Ito ang kanyang respond. My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Nawa mga kapatid, tayong mga Kristiyano, don't just start the race that's set before us. Be faithful unto the end. Finish the race. Madali? No. Madaming pagsubok. Bagamat maraming pagsubok, kaya tayong magpatuloy sapagkat nandyan ang biyaya ng Diyos, nandyan ang pagpapalakas ng Diyos, nandyan ang Diyos na hindi tayo iiwan, siya ay tapat, na kaya nating maging faithful hanggang dulo. Pamilya tayong lahat at tayo po ay manalangin. Our Father, great God in heaven, papasalamat po kami sa umagang ito, Ama, na mula po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to verse number 9, napalalahanan niyo po kami na kami po habang nag-aantay sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito at hindi niyo pa kami kinukuha, kami po ay inyong tinatawag na maging tapat sa inyo. Panginoon, we know and you know and we recognize that there are a lot of things in our life na nagiging hindrance, nagiging dahilan upang hindi kami maging tapat. Ngunit, itinuro niyo po sa amin mula sa inyong salita na meron po kayong biyaya, na kayo po ay tapat, na kayo po ay nagbibigay ng resources sa amin upang matapos po namin ang aming lakbayin, matapos po namin ang aming takbuhin na tapat, na naglilingkod sa inyo until the end of our life. Father, speak to us sa umagang ito. And thank you, Lord, sa pangungusap niyo po sa aming puso, sa aming isipan. Mga kapatid, ikaw lang ang nakakaalam ng mga hindrance ng mga paglago mo na pagpapatuloy natin hanggang dulo. Why not give it to the Lord? Ibigay mo sa Kanya. Lumapit ka. Lumuhod ka sa Panginoon. Pray to God. Tell to Him, Lord, magiging honest po ako sa inyo. At alam nyo din naman ang reason na ito po mga dahilan na to in our life kung bakit ako
nahihirapang magpatuloy sa inyo. Marahil trabaho mo, pag-aaral mo, problema mo, the Lord is offering His grace and His strength, and He is faithful. You come to God, and let's have a word of prayer, maybe 2 minutes to 3 minutes to talk to the Lord. Father God in heaven, once again, we thank Thee, and we pray, O God, that You bless our pastor, bless his family, bless each every one of us, mga kapatid, bless Pilgrim Bible Baptist Church, our Lolo Pastor, Pastor Bing, sa lahat ng mga Pilgrim Churches, at sa lahat ng aming kapananampalataya. Gawin niyo po kaming mga anak niyo na magiging tapat sa iyo until the end of life. Our life. Yes, Lord, we know na meron pa mga trials that comes in our way, but You promise us that You will be with us. At samahan niyo po kami in Your faithful, O Lord. Salamat po sa pagtuturo sa amin ngayong umaga. Patuloy niyo po ang i-bless ang mga kapatiran. Dalangin po namin na magawa po namin ang aming mga misyon, ang Inyong kalooban sa aming buhay. At sa mga kapatid po namin na nagtatrabaho, nag-aaral, nagmumotor, mahawak ng manubela, ingatan niyo po sila, Lord, bless sa anong pamabisgrasya, and continue to bless us this whole day. We love You, and all these things You ask in the most precious name of Jesus Christ. Amen.